Ayon sa DOH, mayroong higit kumulang 1,762 kaso ng paralytic shellfish poisoning o mas kilala sa tawag na red tide na naitala mula noong 1983. 6.13% o 108 katao nang namatay dito. Bagamat mayroong programang gobyerno sa pag-uulat ng fenomenong ito, nananatili pa rin mataas ang kaso ng red tide poisoning. Taong 1996 naman na naitala ang 177 kaso ng red tide poisoning sa mga lugar na malapit sa Manila Bay. Kinamatay ito ng 7 katao. Ngunit ano nga ba ang red tide poisoning? Ano ang mga sintomas nito at paano ito nalulunasan? Ako si Sherby. At ako naman si Elsie. Samahan niyo kami tuklasin at kilalanin ang red tide poisoning dito sa Pharmacist Notebook. Tatlo ang na-ospital dahil sa red tide poisoning sa Samal, Bataan matapos sila makakain ng kontaminadong parod sa isang uri ng shellfish. Dahil dito agad na umaksyon ang lokal na pamahalaan. Wala nang nagbebenta ng mga shellfish o lamang dagat sa palengke ng Balanga, Bataan matapos itong ipinagbawal ng mga otoridad. Yan ay matapos makumpirma na apektado ngayon ng red tide ang buong coastal waters ng lalawigan ng Bataan. Ang red tide ay isang penomenong naiuugnay sa maraming kaso ng pagkalason dulot ng pagkain ng mga kontaminadong lamang dagat. Kadalasang nangyayari ang red tide sa pagitan ng buwan ng Mayo hanggang Oktubre kung kailan may kainitan ang panahon. Ito ay maaaring mangyari sa kalat-kalat na lugar ngunit sa maikling panahon lamang. Ang red tide ay dulot ng pagtaas ng bilang ng dinoflagellates na kinakain naman ng mga isda at shellfish at napapasa sa mga tao sa pamamagitan ng pagkain ng mga apektadong lamang dagat. Ang mga organismong ito ang dahilan ng pagkukulay pula o mapulang lupang kulay ng tubig sa tabing dagat. Mapapansin ang pagbabago sa kulay ng tubig kapag umabot na sa 20,000 ang bilang ng organismo sa bawat mililiter ng tubig dagat. Ngunit higit pa sa taglay nitong kulay ay ang lasong dala ng ilan sa mga ito. Isa sa mga dinoflagellates na kilalang nagtataglay ng lason ay matatagpuan sa coastal waters ng Pilipinas. Ito ay ang Pyrodinium bahamense, variety compressa, at kadalasang shellfish ang transvector nito. Transvector ang tawag sa mga lamang dagat na kumakain sa mga nakalalasong organismo ngunit hindi naaapektuhan, bagkus ay iniipon lamang ang lason sa kanilang panunaw. At kapag nakain ito ng tao ay maaaring magresulta sa paralytic shellfish poisoning. Ang paralytic shellfish poisoning ay isa lamang sa 3 uri ng pagkalasong dulot ng pagkain ng kontaminadong lamang dagat. Ngunit ito ang may pinakamalaking banta at panganib na dala sa kalusugan. Kaya naman para sa nakararami nating kababayan, ang paralytic shellfish poisoning ang naiuugnay nila sa red tide. Lingid sa kalaman ng marami, hindi lahat ng lamang dagat ay naapektuhan ng red tide poisoning. Kabilang sa mga hindi naapektuhan ng lamang dagat ay ang mga hipon at alimango dahil hindi nila kinakain ng mga plankton na nagtataglay ng lason. Ang mga lamang dagat na kadalasang apektado ng lason ay ang tahong, talaba, kabibe, at timbaw. Sa 4, ang tahong ang nagtataglay ng pinakamalaking panganib. Ilang pag-aaral ang isinagawa upang pangalanan ang mga lasong ito at ayon sa pagsusuri, isang toxin ang nagdudulot ng pinakamatinding epekto. Ito ay ang saxitoxin at tinatayang 0.3 to 1 mg nito ang nakamamatay sa tao. Ang isang kontaminadong tahong ay maaaring magtaglay ng hanggang 15 mg ng nasabing lason, sapat na para ikamatay ng taong nakakain ito. Ayon sa pag-aaral, nakalalason na ang higit sa 80 micrograms ng saxitoxin sa bawat 100 gramo ng hilaw na karne ng shellfish. Kung kikilatisin ito sa molekular at chemical na level, ang saxitoxin at iba pang goniotoxin ay may substituted tetrahydropurine structures. Sa pisikal namang katangian, ang mga ito ay walang kulay at amoy, kaya naman mahirap malaman kung ang laman dagat ay kontaminado na nito. Ang pagluto,
pagprito o kaya paglaga sa mga kontaminadong lamang dagat ay bahagya lamang na nakababawas sa lason dahil ang mga ito ay heat stable. Dagdag pa rito, ang mga lasong ito ay madali ring matunaw sa tubig o water soluble. Ang mga lasong ito ay nagdudulot ng epektong kagaya ng sa halamang kurare, katulad na lamang ng panghihina ng kasukasuan. Sa siyentipikong pagpapaliwanag, hinaharangan nito ang mga sodium channels sa ating katawan na nagdudulot ng kawalan ng conductance o yung kailangan upang gumana o makakilos ang isang partikular na bahagi ng katawan. Katulad ng mekanismong ito ay ang sa tetrodotoxin, ang lasong taglay ng mga botete o pufferfish. Ang pagkakaiba nga lamang ay ang tetrodotoxin ay nagdudulot ng impeksyon sa ating gastrointestinal tract at may mas malaking epekto sa puso at daluyan ng dugo kumpara sa saxitoxin at goniotoxin kung saan ang utak ang mas naapektuhan. Ang paralytic shellfish poisoning ay nagdudulot ng progresibo at mapaminsalang epekto sa utak, sensory fibers o pangdamdam, at motor neurons o paggalaw ng tao. Maaaring magsuka, magtae, at sumakit ang tiyan ng taong nakakain ng kontaminadong shellfish pagkaraan ng 30 minuto. May pamamanhid din sa mukha at pakiramdam na tinutusok ng karayom sa may labi at dila na maaaring kumalat sa buong ulo at pati na sa mga daliri sa kamay at paa. Maaari ring humina ang pulso. Ang biktima ng lason ay maaari ring mahirapang magsalita, mawala ng balanse sa paglalakad, mahilo at makaramdam ng pagiging sobrang gaan na tila ba'y lumulutang sa ere. Maaari ring magreklamo ito ng pagsakit ng ulo, paninikip ng dibdib, at kahirapan sa paghinga. Ang pagkakaparalisa ng sistemang respiratoryo ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng pasyente na maaaring mangyari matapos ang 2 hanggang 12 oras. Kaya naman kritikal para sa pasyente ang unang 12 oras mula ng pagkalason. Ngunit kapag nalagpasan ng pasyente ang 24 na oras o 1 araw, tuluyan naman ang paggaling at karaniwang hindi nagiiwan ng kahit anong kapansanan. Kailangan lamang din nating tandaan na mas malaki ang panganib na dala ng lasong ito sa mga bata. Ang mga laboratorio sa ospital ay walang kapabilidad upang malaman kung ano ang sanhi ng pagkalason sa mga na-admit na pasyente. Ngunit nararapat lamang na paghinala ang biktima na ng paralytic shellfish poisoning ang taong nakakain ng tahong o iba pang uri ng shellfish sa mga lugar kung saan may alerto na ng red tide at kapag nagpakita ang mga ito ng sintomas na nauna ng nabanggit. Ang mga ahensya ng gobyerno, partikular na ang BFAR o Bureau of Fisheries and Resources, ay may mga paraan upang ma-detect ang lason sa mga hindi pa nakakaing samples. Isa sa mga ito ay ang mouse bioassay na itinuturing na standard na paraan. Ang ultraviolet absorbance o fluorescence ay ilan pa sa mga paraan upang ma-detect ang mga lason sa kontaminadong samples. Walang partikular na pagkalason mula sa red tide poisoning. Tanging ang mga sintomas lamang nito ang maaaring ibsan at lunasan. Kabilang sa mga dapat na subaybayan at bigyang suporta sa mga kaso ng red tide poisoning ay ang puso, ang sistema respiratorio, at blood pressure. Ang activated charcoal ay karaniwang ibinibigay sa pasyenteng biktima ng red tide poisoning dahil sa kayaan nitong pigilan ang pagkalat ng lason sa katawan sa loob ng 1 oras mula nung pagkain ng kontaminadong lamang dagat, subalit hindi ito maaaring ibigay sa pasyente kung ito'y natutuwa. Maaari rin bigyan ng intravenous sodium bicarbonate ang pasyente upang magsilbing urine alkalinizer na magpapabilis ng paglabas ng lason sa katawan sa pamamagitan ng pag-ibig.